Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron akong ituturo sa inyo mga master. Kung beginners ka, panoorin mo to. Kasi baka mabudol kayo gaya ng may-ari ng gitarang ito. So bago ang lahat, magbibigyan muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga tinuturo ko. Ang video to mga master is about sa mga baguhan na bibili ng mga ganito, acoustic guitar. Kasi napakadami na ito ngayon mga master sa online na mga ganitong klaseng mga acoustic guitar. Gagawin ko to ng video mga master kasi nakakalungkot. Yung may-aring to is na budol siya sa gitarang ganito. Nabili niya to ng mahal kasi hindi niya alam kung paano tumingin ng magandang gitara. Ito yung mahalagang malaman natin mga master as beginners. Pag bibili tayo ng acoustic guitar, piliin natin yung magandang klaseng mga acoustic guitar. Magtipid-tipid ka na sa electric guitar pero pagdating sa acoustic guitar, wag mong gawin yun. Masasayang yung pera mo. So ito yun ang dahilan mga master. Dinala to sa akin ng gitarang to mga master. Although marami na rin dumaan sa akin na gitara na ganito. Pero ngayon ko lang to gawa ng video mga master kasi nakakabahala na. Ang daming nabubudol na mga beginners. Hindi nila alam ito. Kung titignan mo siya mga master, meron din naman siyang truss rod mga master. Ma-adjust yung kanyang neck. Normally talaga master, kahoy talaga ito. Ito ay plastic. Yan. At tinanggal na ng may-ari yung saddle niya dito. Ito yun mga master. Yan, yung saddle niya. Tinanggal ng may-ari. Kasi daw mataas yung action. Then sinubukan ko siyang ibalik mga master. Then nung kinabit ko siya ulit mga master, nakikita ko siya na konti na lang yung inangat niya, pero mataas pa rin yung action. Okay naman yung kanyang neck. Straight na straight yung kanyang neck. Yan, dito, tignan nyo dyan. Oh, straight yung kanyang neck. Pero, still, mataas pa rin yung action niya. Yan. At okay naman dito yung kanyang nut. Yan, tama lang din naman yung pagka-file ng kanyang nut. Yan, tama lang. Normally, yan talaga yung kanyang relief kasi pag nag-adjust pa tayo dito, magkakaroon na siya ng contact dito sa ating first fret. Fret wires. Yan, ito. So, yung pinaka problema ng gitarang to is mataas pa rin yung action kahit wala na ito. Kaya napakalaking problema nito pag ganitong mga gitara. Kasi wala kasing ibang option nito kundi i-replace ito sa kahoy. Yan. As in babaklasin mo to, papalitan mo talaga ng kahoy. Kasi may naayos na ako ganito dati. Ang ginawa ko, plastic ito, ginawa ko, binawasan ko siya. Kasi normally ganun naman talaga yun, babawasan ito. Para bababa yung kanyang string, yung action niya. Pababaan ito. Nung sinubukan ko dati, ito plastic, yung dating inayos ko na encounter ko, binabaan ko siya, sandpaper lang. Nalaman ko na halo pala ito sa loob. Nung tinanggal ko ito mga master, nakita ko na halo pala siya, hindi siya yung solid talaga na plastic. So hindi natin siya mapababaan. Kailangan talaga sa mga ganitong mga gitara is replace talaga. Kasi yung pinaka final option pag mag low action ka ng mga acoustic, na-adjust mo na yung kanyang neck, na-file mo na yung kanyang nut, ito yung pinaka last option. Ngayon, dahil plastic ito yung kanyang bridge, hindi natin siya ma-adjust. Kinagugulat ko nung tinanong ko siya nung binili niya, ang bili niya dito is 5K. Yes mga master. 5K yung gitarang to. Ito yung makukuha mo sa 5K. Wala siyang pick up. Napakarami na po ngayon na mga gitara sa halagang 5K. May mga pick up na. At magandang klase pa compare dito. At ang masaklap pa dito mga master, yung kanyang fret wires. Yan, ito. Tanso yung kanyang fret wires mga master. Kuskusin ko ng kuko ko. Yan.
Yan. Nakikita niyo yung mga master? Yan, hindi lang masyado nakakatch ng camera ko, pero yan. Yan. Tingnan niyo mga master. Oh. Yun yung makukuha mo sa halagang 5K. Kaya mabagal yung process natin mag-aral sa gitara. Bakit? Ang binibili nating mga gitara yung mga ganito. Tight kasi yung budget ko. Pero ito mga master, kung nakaya mo mag-ipon ng 500 pesos sa isang taon, mag-ipon ka pa, dagdagan mo pa. At bumili ka ng magandang klaseng gitara. Kasi pag pilitin natin na bumili ng mga ganitong gitara, mabagal yung process natin. Bakit? Kagaya ng may-ari nito, may kapo siya dito sa 5th fret. Kasi hirapan siya dito mag-bar chords. Sa 7th fret dito, hirap daw mataas. Kasi nga naman talaga, masakit tipahan pag mataas yung action. Yan yung unang dahilan. Pangalawa, pag mataas yung action, tatamarin ka mag-aral ng, kumbaga nalilimitahan yung pag-aaral mo ng gitara. Kumbaga lagi natin ginagamit dito na lang sa mga open chords kasi yun lang yung hindi masakit sa daliri. Pag dito na magbabar chords ka, nakakangawit kasi pinipigilan mo talaga siya, ipipress mo pa talaga ng gusto para tutunog. Yun siya mama sir. Ganon din yung nadaanan ko dati. Yan, nag-agree manok. Na dito nagpa-plucking ako din, dito iniiwasan ko kasi nga masakit yung gitara ko. Kaya sa pag-aaral ng gitara, napakalaki yung ambag pag magandang klase yung gitara natin. Huwag tayong magmadali. Mag-ipon pa tayo, mag-ipon. Na makabili tayo ng hindi man kamahalan pero magandang klaseng gitara. So hanggang dito lang mga master sa video ko mga master. Sana nagbigay ito ng guide sa inyo as beginners. So shoutout sa may-ari nito mga master. Yan. So pinagamit niya yung gitara natin. Nagpaalam ako sa kanya, gawan ko ng video. Sana nakapulot kayo ng aral dito mga master. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.